Isa pa ka-coffee ha, ito ha, si Alvarez, si Pantaleon Alvarez na laging absent sa Kongreso. Naku, kung ako taga Davao del Norte, pinapasahod yan ka-coffee ng pera ng taong bayan, laging absent sa Congress. Pero ngayon, naku, nanganganib ito ha, mukhang maghihimas rehas ito ha. Dahil sa sedition, no? Seryosong kaso ito ka-coffee. Pinaiimbestiga na siya ng Department of Justice. Naku po, naku, baka mag-sorry. Mag-sorry kaya ito, si Alvarez, pinatulad siya ni Gibo Teodoro. Si Gibo Teodoro, pahinamon mo ha. Hindi ka atrasan yan. China nga, hindi nga atrasan yan eh. Ayari ka ngayon. Ano kaya gagawin ngayon ni ano? Ang gagawin ngayon ni Alvarez. Pinagtatanggol na siya ngayon eh. Nakita ko si Harry Roque, pinagtatanggol niya na itong si ano eh. Si Alvarez eh. Hindi daw seditious itong statement na to, etc. etc. Sige, tingnan natin ka-coffee. Mukhang may maghihimas rehas dito ah. Yan. Paano? Nananawagan ba naman ito? Reservist daw to ha, reservist. Marine reservist ito, si Alvarez ha. Nananawagan na mag-withdraw ng suporta sa administrasyon. Ano ka, hello? Anong gusto mo? Mag-aklas ang taong bayan? Ano ba ginawa sa inyo? Ano, may masama bang ginawa si PBBM dyan? Pinoprotektahan niya lang ang teritoryo. Ayan, mapapahamak siya sa binitiwan niyang statement na yan. Nasa balita ng Inquirer.net, Department of National Defense, sabi niya, sabi ng DND, calls to withdraw support from Marcos are futile. Prosecution likely. Pag sinabi mong futile ka-coffee, parang pointless, no? Walang point. As simple as that, no? Basura, yan. Pointless yung mga nananawagan na mag-withdraw. At mukhang mapaprosecute pa itong mga to. Yan, para magaling maghimas rehas. Hindi kayo atrasan, tinan mo yung mukha ni Gibo Teodoro, natapang yan. Strategy siya, mautak pa yan, silent yan, pero napakatalino niyan. Top 1 niya sa bar. Para si Marcos yan. Tahimik yan, pero working. Hindi madaldal, kasi ang madaldal nahuhuli sa bibig eh. Yan si Harry Roque. Yan ang kaibahan nila. Maraming malayo si Harry Roque kay Gibo Teodoro. No match na dyan. Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. on Tuesday called futile any attempts to make the armed forces of the Philippines turn against the Constitution and the current administration. So, walang punto, walang bearing, basura, kung sino man po ang nananawagan na talikuran ng AFP ang konstitusyon ng ating saligang batas at ang pagsuporta sa administrasyon. Teodoro made a statement as Davao del Norte representative, laging absent, si Pantaleon Alvarez urged the AFP to withdraw their support for Marcos peacefully. Aba, yari ka ngayon. The AFP is standing steadfast in upholding the Constitution. Yan, basag ka dyan ha. Under the leadership of the Commander-in-Chief, President Ferdinand R. Marcos Jr., Teodoro said in a statement. Baka nakakalimutan ni Alvarez na ang presidente ng Pilipinas ay ang 5-star general, ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines at ganoon din ng Philippine National Police. Baka di niya alam yan. Any attempt to sway them away from this duty or to patronize them to support a partisan agenda is futile. Particularly when this agenda dovetails with the foreign interests contrary to our own national interest, sabi ni Gibo. Ano bang plano nito? Plano nitong grupo nila Alvarez? Pumanig sa China at hindi pumanig sa Pilipinas. Aba, taksil kayo sa bayan. Kung ganon. Diba? Particularly when this agenda dovetails, link ba, tied ba doon sa, kumbaga connected doon sa interest ng ibang bansa, not necessarily China. Pero sa ibang bansa, hindi sa Pilipinas. Kumbaga, nagtataksil ka sa bansa. Calls for them to withdraw support will not amount to anything but to a possible criminal investigation. Yari ko, criminal investigation yan. Matindi-tindi yan. Hindi lang yan, isa-cite ka ng contempt, no? Para sa Senado at sa Kongreso. Criminal investigation. Sedition. Nag-i-incite ng war, ng rebellion, Ayan, kailangan kumuha ng magaling na abogado ni Alvarez. Kunin niya na si Harry Roque kasi si Harry Roque na kanina nakita ko pinagtatanggol niya na yan AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla on Monday reaffirmed the armed forces' loyalty to the Constitution and the Commander-in-Chief. Boom, basag. Alvarez on Sunday urged the AFP to peacefully withdraw their support from Marcos to avert a possible war over the West Philippine Sea issue, which he said would bring countless dead bodies
unimaginable destruction, famine, and hunger. Tinalikuran mo yung boss nila. Ano yun? May ganun ba? May peaceful bang ganung paraan? Ewan ko. Abogado ba to si Alvarez? Hindi ko alam, pero sa bagay, maraming abogado na mahihina tulad ni topic natin kanina. The resupply activity of BRP Sierra Madre grounded in Ayungin Shoal and the humanitarian activities in Scarborough Shoal became flashpoints of tension between Manila and Beijing. Paano? Gusto kasi nila, i-surrender na lang ang Pilipinas yung laban natin dyan sa teritoryo natin, dyan sa West Philippine Sea. Suko na lang natin, bigyan na lang natin sa China para walang gulo. Yan, tinan mo yung mga yan. Nanumpa ka sa konstitusyon, poprotektahan mo ang teritoryo kung presidente ka. Ano yun, nagtaksil ka? Hindi mo ginampanan yung sinumpaan mo. Kasi PBBM, ginagampanan niya yung sinumpaan niya at masama ang tingin niya sa kanya. Sedi Mangiral, ka-coffee yung ICC, papasukin na para kay Duterte. Swerte nila, ayaw ni PBBM dahil walang legal basis. Benji Lanares, ka-coffee, lahat ng pro-China, nalistahan ka na pagdating ng 2025, bura lahat. Sila sa listahan ko. Oy, thank you. Inggit lang yan ang ninira kay PBBM kasi wala sa kalingkingan. Lolit Juanillo. Exactly. Tapos gusto nila si PBBM bumaba sa level nila. Ba't bumaba sa inyo? At gusto nila, si Aaron Roque mismo nagsasabi niyan, gusto niya pasinungalingan ni PBBM itong mga aligasyon sa kanya na gumagamit siya ng pulburon. Ano ka, hello? Hindi nga alam ni Fentanyl kung nasaan ang Ayungin. Grabe, sabi ni Mighty Vice. Lolit Juanillo, no to Sara. Axel Rosas, happy viewing po sa inyo. Rebellion ang inutang ni PRD kay Chinese President at Xi Jinping para malaya sila mangisda sa teritoryo natin, di dumaan sa Kongreso at Senado. Rolando Rosano. Exactly. Kung treaties yun, dapat dumaan ng Senado yan. At malinaw sa ating konstitusyon. Pag exclusive economic zone, para sa mga Pilipino yan, hindi para sa mga Chinese. Diba? Musta na yung 51 billion ni Pulong? Wala na, nakalimutan na lang yan. Swerte nila, hindi nga kinalkal yan eh. CJ Cachola, shoutout po sa inyo. Naging salot na sila ng lipunan, di na nakatulong. Tuloy lang PBBM kahit wala na si PCCG, tuloy pa. Ano to ibig sabihin? Enrique Lambino, no? Anyway, ang isa pang issue ngayon na iniimbestigahan, yung pagdami ng mga Chinese students dyan sa Cagayan. Nabalitaan nyo na ba yan, Ka-Coffee? Bakit dyan sa Cagayan? Strategic in location na yan. So, tingnan natin, ano yan, nagpapanggap lang yan na mga peking estudyante, mga assets para yan. Di yan tinalam, no? Pero ongoing yung investigation nila dyan. Sabi ni Bonsai, ni Fake Funny Bonsai 3. Yan, pustahan tayo, mananalo si Sarah. Subscribe ka muna. Subscribe ka muna para manalo si Sarah. No? Good luck sa inyo. Teka, paano ba yun? Teka, may check lang ako sa setting. Ayaw ko mag-block eh. Kasi sayang din yung views nitong mga coops eh. So, hayaan natin sila dyan. At na-enlighten din sila eh. Para na-enlighten din sila. Hindi ko makita yung live eh. Good luck na lang. Pupusta daw siya mananalo si Sara Duterte. Tingnan natin kung mananalo ba talaga. Ito, may pumusta na sa'yo. Funny Bonsai 3. Hindi mananalo yan. Pinustahan ka na. Good luck. No comment daw, sabi ni Lolit Juanillo, no? Pangulong Marcos, magpakatatag, wag padala, ipagpatuloy, etc. No? Sara, kalihin ni Hitler daw yan. Kay Josh Jenny Burgos, hello sa inyo. Ipusta mo na lahat ang meron ka. BOBO, Daniel Arca. Ayan. Ay, funny, narinig mo ba yan? Lahat, ano sinasabi niyo? Lahat ng mayayaman sa Pilipinas, China, tingnan natin, baka iiyak kayo. Mga Pilipino yung mga yun. Hindi mo lang alam. Apelyedong Chinese lang yan, pero mga Pilipino yung mga yan. Again, di mo na naman alam yan. Makitid kasi. Anyway, sige, hayaan natin yan. Thank you sa mga sumama sa akin ngayon. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat po sa mga nagtutok sa ating live stream ngayon. Thank you everyone. Yung mga nasa Facebook, hindi pa naka-follow sa ating Facebook page, pasukin na lang po ha. Pa-click na lang po ng follow or like sa Facebook. At kung nasa YouTube, ayan, baka hindi pa kayo naka-like, pa-like na lang ka-coffee ng video natin. At kung kayo po hindi pa naka-subscribe, o kasama ng mga DDS dyan, subscribe na rin po kayo. Yung join, may bayad po yan, pero may separate content tayo ng chat. Thank you everyone. Maraming salamat po sa inyo at good night. Ma'am Neil Dagalves, good night po sa inyo.
At kay Brando Manandeg, oy, mga balasubas, lahat ng mga politiko nila, vlogger nila, supporter nila, ay nako, wala nang mapili sa kampo ni Digo. Exactly. LV de la Cruz, good night everyone. Magkano ba yan? Ayan, sabi ni Ma'am Lolit Juanillo. Yan kay, sa mga DDS na nakatutok sa atin ngayon. O siya, paalam sa inyo ka-coffee. Bye-bye, everyone. Good night.